Marcos, I don't want to be an appointee of Lisa Marcos. Kasi kilala ko yung pagkatao niya. Yung nga, kwento ko nga, sinakal nga niya yung ano niya, yung... That guy. Yung, di ba nagkwento ko yun sa'yo, Ate Claire, privately, na nung nagmi-meeting kami. Marami kami actually in that long table. And then may nagpipresent po na Indian about the software nung kampanya ito. Nawala yung internet. Pinatawag ni Lisa Marcos Adrian. Siya yung in charge doon sa ano eh. Sinakal niya, sabi niya, balik mo yung internet ngayon. I mean, I was shocked. I mean, sabi ko, ito bang klaseng tao ang luluhod-luhuran ko just to get an appointment? I'm not going to do that. Yeah. Hindi ako magpapakababa ng sarili kong pagkatao. Hindi, I will not lower my dignity to serve a person like that. Yeah. Or, nakatingala ka sa taong ganyan. Yan, totoo yan. Sinakal mo yung empleyado niya, mga kababayan. Di Lisa Marcos, klaro natin. Si Lisa Marcos, sinakal niya yung empleyado. Kaya dyan sa mga vloggers na nanonood ngayon, ang gagamit yung headline sa inyong susunod na vlog, Lisa nanakal. Yan. I stand by what I saw. Yes. Ate Claire, I stand by what I saw, mga kababayan. Kitang-kita ko ginanyan niya yung bigay. Nasaan na kaya ngayon yung sinakal niyang yun? I don't know kung nasaan si Adrian. Adrian yata yung pangalan doon. I was shocked. And then, yung isa kong katabi, sinabi sa akin, my God, hindi dapat niya ginawa yan. Because, hindi yan katanggap-tanggap sa taong bayan. Brother, gagawin mong ganyan. Kulong na yan dito, ang hayop na yan eh. Diyan kasi. Sinabi nga ng katabi ko, my God, I was shocked. Sabi ko, ako mismo na-shocked din doon sa ginawa ni Lisa Marcos. So mga kababayan, for all the things you see about Lisa Marcos, that's fake. True. For all the things you see about Lisa Marcos on TV, hindi totoo yan. Well, nakita niyo, by the way, speaking of that, may na-interview tayo mga kababayan natin sa Japan, si Kuya Berwin at si Ate Riza na nagpapatotoo na sila ay mga group leaders doon. So, yung isa doon, si Kuya Berwin, brother, talagang supporter pa ng Marcos Sr. Tapos nung nandoon sila, doon sa, meet and greet na yun yung nag-viral na muntik na masundot si Tambalos-los ng flag. I don't know. Yes. Oo, nakita ko yun. Yung mga kababayan natin doon, yung dalawa doon, na sinabi nila sa akin na natismaya talaga sila. Doon sa interview, actually interview ko nga sila a few days ago, na very cold, wala daw talagang kamor-amor, walang eye-to-eye contact, ng itong si Lisa at itong si Marcos Jr. Kuting. Brother, actually, ang mga comment dito ay napaka-positive lahat at talagang ito katulad nito sabi ni Jericho. Okay, si Jericho, walang utang na loob ang Marcos sa SMNI sa mga Duterte pagkatapos tulungan at naipwesto tatagain ang harap-harapan. True. Kasi, di ba, naalala mo yung debate? Thank you, Jericho. Yung debate, wala namang pumapansin ng Kuting right? Oo. Natandaan ko yun. Yung makabelyan niya? Actually, Jericho, mga kababayan, kung titingnan po ninyo kung sino yung example ng manifestation ng kawalang hiyaan nitong pamilyang ito, walang utang na loob, si Maharlika yan, si Ate Claire yan. Mula pa nung 2016, di ba, ginigising ka kahit anong oras, nagpapa-interview siya sa'yo. In the same way, ganun din naman ako eh. Tinatawag ng dinner, nakaka-uwi ako ng alas 2 ng umaga. Ni Pisong Kuting, wala akong natanggap. Kahit sintabo, wala akong natanggap sa kanila. But at the end of the day, we are all disposable because these people are scheming. Yun nga, scheming. Ang gusto lang nila is yung sarili nila. All else are disposable. Kahit yung mga nilagay nila sa pwesto ngayon, they are all disposable. Para sa akin, mga kababayan, kilala ko si Lisa Marcos. I don't want to be an employee of Lisa Marcos. I don't want to be an appointee of Lisa Marcos. Kasi kilala ko yung pagkatao niya. Yung nga, kwento ko nga, sinakal nga niya yung that guy. Di ba kwento ko yun sa'yo, Ate Claire, privately, na nung nagmi-meeting kami. Marami kami actually in that long table. And then may nagpipresent po na Indian
about the software, nung kampanya ito. Nawala yung internet. Pinatawag ni Lisa Marcos Irian. Siya yung in charge doon sa Sinakal niya. Sabi niya, balik mo yung internet ngayon. I mean, I was shocked. I mean, sabi ko, ito bang klaseng tao ang luluhod-luhuran ko just to get an appointment? I'm not going to do that. Hindi ako magpapakababa ng sarili kong pagkatao. Hindi, I will not lower my dignity to serve a person like that. Or nakatingala ka sa taong ganyan. Totoo yan. Sinakal niya yung empleyado niya, mga kababayan. Ni Lisa Marcos, klaro natin, si Lisa Marcos, sinakal niya yung empleyado. Kaya dyan sa mga vloggers na nanonood ngayon, ang gagamit yung headline sa inyong susunod na vlog, Lisa nanakal. Yan. I stand by what I saw. Yes. Ate Claire, I stand by what I saw, mga kababayan. Kitang-kita ko din niya yung bigay. Nasaan na kaya ngayon yung sinakal niyang yun? I don't know kung nasaan si Adrian. Adrian yata yung pangalan doon. I was shocked. And then, yung isa kong katabi, sinabi sa akin, my God, hindi dapat niya ginawa yan. Because, hindi yan katanggap-tanggap sa taong bayan. Brother, gagawin mong ganyan. Kulong na yan dito, ang hayop na yan Diyan kasi. Sinabi nga ng katabi ko, my God, I was shocked. Sabi ko, ako mismo na-shocked din doon sa ginawa ni Lisa Marcos. So mga kababayan, for all the things you see about Lisa Marcos, that's fake. True. For all the things you see about Lisa Marcos sa TV, hindi totoo yan. Well, nakita niyo, by the way, speaking of that, may na-interview tayo mga kababayan natin sa Japan, si Kuya Berwin at si Ate Riza, na nagpapatotoo na sila ay mga group leaders doon. Yung isa doon, si Kuya Berwin, brother, talagang supporter pa ng Marcos Sr. Tapos nung nandoon sila, doon sa, meet and greet na yun yung nag-viral na muntik na masundot si Tambaluslos ng flag. I don't know. Yes. Oo, nakita ko yun. Yung mga kababayan natin doon, yung dalawa doon, na sinabi nila sa akin na natismaya talaga sila. Doon sa interview ko nga sila a few days ago, na very cold, wala daw talagang kamor-amor, walang eye-to-eye contact, ng itong si Lisa at itong si Marcos Jr. Kuting.